Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan ko. So, meron tayong mga pag-uusapan na video, no? Ha? Unahin natin itong video na to. Wait lang ha. Unahin natin itong video na to. Saan ba yan? Ito, parang CCTV capture to eh. Ano meron dito? Kasalanan mo to, balagbag daw. What do you mean? Tugug! Tugug! Ah! Lakas ng ano basag ba yung ano? Tugug. Binasag ba yung salamin? Sorry, hindi ko nakita eh. Hindi. Bukas na yung salamin. Sinuntok niya lang. Ba't nga naman kasi nangyari yun? Tugsh. Hindi naman siguro ginaya si balagbag niyan. Ito ay bunga ng kawalan ng atensyon. Baka mamaya itong driver ay nagse-cellphone. Tapos kayo naman na nakamotor, but walang side mirror, walang helmet. Ay, meron side mirror pala. Ay, hindi, wala. Walang side mirror, nakachinelas pa yata. Naka-crocs naman, okay naman, goods naman yan. Di ba, men? Pero, siguro nagse-cellphone ito. Imposible hindi mo, hindi mo makikita yung kasalubong mo niyan eh. Anyway, no, proceed tayo do sa susunod na content. Ito, si Kaalaman nag-post. No, sabi nga ni Kaalaman, hindi na iligtas ni Spider-Man ang isang Pinoy na tinaguri ang Spoiler-Man. Matapos itong bugbugin sa loob ng sinihan, ayon sa viral video ay maingay at walang tigil sa pagsasalita at pag-i-spoil sa kung anong mangyayari sa movie ng sa kung ano mangyayari sa movie. Ang lalaki sa loob ng sinihan, kaya pinagtulungan siya ng 4 na magkakaibigan sa loob habang nagpe-play ang Spider-Man Brand New Day. Hati ang opinion ng marami dito. Ang iba ay sinasabing maliit na bagay. No. Mamaya mag-uusap tayo regarding dyan ha. Para pagmulan ng away. Pero sa iba, isa daw itong valid crash out dahil nagbayad ka para manood, hindi para ma-spoil. At hindi makarinig ng, sabi ko na eh. Ikaw, ano sa tingin mo? Feeling ko hindi naman siguro nag-i-spoil. Feeling ko, akala niya lang nanonood siya sa sala. Tapos, may mga theory kasi dyan eh. May mga theory dyan sa Spider-Man na minsan nagkakatotoo, minsan hindi. 'Di ba? Yung mga Marvel fanboys katulad ko, no? May mga inaasahan ako na kapag ka natupad, sabi ko na mapapaganon ako. Kasi nga passionate ako doon sa pinapanood eh. Anyway, panoorin nga natin yung balita na yan. Spoiler man, kaya binugbog daw. Binugbog ang isang lalaking ng spoil sa gitna ng panonood sa pelikulang Spider-Man Brand New Day. Spoiler. Mukhang hindi sa Pilipinas. Sa India yata ito, men eh. Viral na po ang video na yan sa loob ng isang sinehan na irita raw kasi ang 4 na magkakaibigan sa katabi nilang lalaki na mayat-maya ang pagsigaw at pagkikwento sa kanyang kasama tungkol sa mga mangyayari sa pelikula. Hindi malinaw kung pinalabas sila ng sinehan dahil sa insidente. Kasi naman kwento ng kwento eh. Hindi nakakabuisi talaga yan. Yung pag ganyan,
yung sinasabi, no, may sinabi kasi kanina, maliit lang daw na bagay yun. No. Lalo na sa mga, mga Marvel fans. Hindi nyo kasi naiintindihan eh. Palibasa ang fan kayo ng mga aldab. Kayo, hindi, ilagay natin sa konteksto ng aldab yung pinag-aawayan. Maligaya ba kayo sa bagay? May mag-spoil ba ng aldab? O halimbawa, may maliligayahan ba kayo pag sinasabi ng ibang tao, wala namang kwenta yung aldab na yan, predictable naman yung yung nangyayari dyan eh. I'm so sure magagalit kayo as fans. 'Di ba? Parang hindi nirerespeto yung pagkahumaling nyo dun sa mga iniidolo nyo. Kahit nga yung mga fans ng BTS, ganyan din eh. Ay, yung sa pamangkin ko, pagka nagsalita ka ng against sa BTS, yung paulit-ulit hindi mo maintindihan yun. Magagalit yun. Ano ibig ko sabihin? May mga tao kasi na siguro sa inyo, parang wala lang, no? Parang, ano ba yan? Movie lang yan, pag-aawayan nyo. Sa basketball nga, may nag-aaway eh. May nagsusuntukan eh, basketball lang naman. Kadalasan nga, wala pang pusta eh. Nagkakasaksakan pa nga minsan eh. Siyempre, passionate sila doon sa laro eh. Mali lang ang tawag ng referee. Nagbugbugan na eh. Sasabihin mo ba, mababaw lang yon? Hindi. May mga time kasi na doon sa isang bagay na yun, merong mga tao talaga na mataas ang dedikasyon na hindi nyo lang naiintindihan na pagka, kasi yan eh, alam mo yung feeling ganito, no? Marami akong in-unfriend doon sa panahon ng Endgame. Marami akong in-unfriend doon. Nabubuisit, dami kasing epal. Sobrang daming epal kasi dati. Yung nagtitiis ka, no, na manood kayo para... Kaya gusto ko talaga ako lagi yung nauuna eh. Ako yung sa first day lagi ako nanonood eh. Pag mga ganyan. Kasi ang dami talagang epal. May isang bugok na na kaibigan ako na nag-share ng yung mismong climax ng movie. Yung kuha sa sinihan. Ang nakita ko noon, yung sinuot ni Hulk yung gauntlet, tapos nag-snap siya. Talagang buwisa, pinagmumura ko talaga yung yung palibasa kasi walang pambayad sa sinihan. Alam mo yung mambubuisit na lang sa hindi maganda yon, men. Hindi maganda yung ganong ugali. Para maging bida ka? Yun ba ang doon? Yun ba ang hinahabol mo? Maging bida ka? Para ikaw yung in? Ikaw yung, ay, ang galing mo naman, nalaman mo. O first time mong makanood ng sinihan? Di ba? Magbigay naman ng kahit konting hindi na respeto eh. Kahit konting pagtingin, kahit konting partida dun sa mga, kung ikaw wala kang pake maging concerned ka naman sa sa kasamahan mo or sa kapwa mo. Hindi naman pambubudol yung ginagawa yung maging fan ka ng maging fan ka ni Spider-Man. Hindi naman pambubudol yun eh. Para para i-ruin mo yung moment. 'Di ba? Nagiging maligaya lang yung tao. Alam mo sa Pilipinas kasi sobrang hirap ng buhay. Punong-puno ng stress. Punong-puno ng problema. Bubukas ka na lang ng TV, puro politika, puro karahasan, puro mga hindi magaganda ang Itong pelikula ng Spider-Man, sa iba kasi, escape na nila ito eh. Kumbaga, na nila yan eh, yan yung gamot nila sa kalungkutan na kahit 2 oras man lang makalimutan nila yung mundo sa labas.
'Di ba? Para ang iki-care lang nila yung nangyayari sa movie, ibigay mo na yun. 'Di ba? Or ang nakikita ko dito, hindi naman nag-spoiler to eh. Masyado lang itong pabida talaga. Yung sabi ko na eh, yung gano'n yun. Hindi naman spoiler ron, kaya lang, shut up. Hindi mo bahay yun. Di ba, sana kung nasa bahay ka, no? Nakakairita talaga yan. Lalo na pag yung may mga kasamang bata, yung ang ingay-ingay. Di ba mami yun si ano? Di ba mami? Tapos ano, sasabihin ko, pwede pong ano, tumimik. Bata eh. Eh putang ina, bata pala yan. Eh di palabasin mo yan. Doon kayo magkwentuhan sa labas. Naiintindihan ko yung pagkabata, no? Pero bilang magulang, hindi ka ba nahihiya na maraming naaabala yung ano? Hindi ko sinisisi yung bata. Actually, sinisi ko na nga yata, ano? Hindi ko sinisisi yung bata kasi bata nga naman. Pero bilang ikaw yung guardian niyan or magulang niyan, hindi ka ba nahihiya na maraming naaabala sa ginagawa ng anak mo? Kadalasan yung mga ganun, mga squammy eh, yung insensitive sa ano, sa katabi, sa sinihan. Tapos minsan yung sipa pa ng sipa sa likod ng upuan mo, no? Hindi, sinasabi ko lang, para doon sa mga tao na sinasabi na ano lang, maliit na bagay lang, hindi na dapat ganyan. Hindi eh. Hindi mo pwede sabihin sa isang tao kung ano yung maliit na bagay para sa kanya. 'Di ba? Ngayon, kung maliit na bagay lang pala, edi huwag kayong manood, doon kayo sa labas. Di ba, men? Tandaan mo, ang sine ngayon, 300 plus na. Di ba? Pambili mo na ng bigas yun. Tapos pagdating mo doon, ano, sisirain nung kasama mo doon yung moment. Nakakabwisit, di ba? Yun lang yun. It's like ganito eh. Gusto mong nag-hire ka ng ano or nag-rent ka ng room ng hotel. Gusto mong matulog ng payapa tapos may maingay sa labas. Nakakabwisit yun. Yung parang hindi mo makuha yung binayaran mo. 'Di ba? Anyway, mga kababayan ko, no, yan lang muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.